Yo, what's up guys? Habang nasa gitna tayo ng conference finals, meron pa rin namang balita sa ibang teams tulad na lang ng Milwaukee. Open for business na nga ba ang Bucks pagdating sa kanilang two-time MVP na si Giannis Antetokounmpo? Pagkatapos ng isang super disappointing season kung saan hindi sila umabot sa playoffs at natapos bilang 11 seed na may 32-50 record, usap-usapan na tuluyang pag-reset ng franchise. Alam nyo naman kapag may superstar na available, asahan mong nangunguna sa pila ang Miami Heat ni Pat Riley. At ayon sa mga odds at inside reports, ang Heat ngayon ang may absolute frontrunners para makuha ang Greek Freak sa isang blockbuster trade. Kamakailan lang, binunyag ng veteran NBA writer na si Jerry Holtfeld ang tinatawag na Godfather offer ng Miami para makuha si Giannis. Ang rumored trade package na ito ay sadyang napakabigat, handang ipamigay ng Heat si Tyler Hero, Jaime Jaquez Jr. at ang kanilang promising young big na si Kelly Ware. Hindi lang yan kasama na rin sa package ang number 13 pick overall sa darating na 2026 NBA draft, pati na rin ang dalawang future second round picks para sa 2031 at 2033. Talagang todo buhos ang Miami para maipares si Giannis kay Bam Adebayo. Bukod sa report na yan, naglabas din ng ESPN insider na si Bobby Marks ng isa pang version ng blockbuster trade framework. Sa proposal ni Marks, halos pareho ang core pero pinasok si Nikola Jovic kapalit ni Jaime Jaquez Jr. at kasama pang 2029 first round pick swap. And ito yung nagpapakita na seryoso yung buong liga sa potensyal na paglipat ni Giannis. Kahit ang sikat na Celtics fan at sports personality na si Bill Simmons sinabing mas magiging fun at nakakatakot ang NBA kung mapupunta si Giannis sa NBA dahil swak na swak ito sa kanilang sikat na hit culture. Pero ang tanong ng marami, dapat bang tanggapin ito ng Milwaukee Bucks? Kung titinan mo on the surface, napakahirap bitawan ng isang top 5 players sa mundo. Pero paubos na ang leverage ng Bucks dahil sa injury history at edad ni Giannis. Sa offer na ito, makakuha ang Bucks ng mga solid at movable assets. Si Tyler Hero ay 26 years old pa lang, isang former 6 Man of the Year at All-Star noong 2025 na nag-average ng 21 points last season. Pwede siyang gawing mukha ng kanilang bagong core o i-flip para mas marami pang draft capital sa future. Bukod kay Hero, ang totoong jackpot sa Milwaukee rito ay ang mga batang manlalaro. Si Kelly Ware ay isa sa pinaka-intriguing young big men sa liga ngayon na may elite floor spacing ability. Nag-average siya ng 11 points and 9 rebounds at mahigit isang block habang bumoborda ng 39.5% mula sa 3-point line. Isama pa si Jaime Jaquez Jr. na naging runner-up naman para sa 6 Man of the Year ngayong season pagkatapos ng kanyang impressive third year sa NBA. Ang dalawang ito ay magbibigay sa Bucks ng solidong foundation para sa isang mabilis na rebuild. Sa panig naman ng Miami Heat, bakit nga ba nila ito kailangan gawin kahit mauubos yung kanilang roster depth? Simple lang ang makabuo ng isang defensive nightmare sa Eastern Conference. Isipin mo, isang frontcourt duo ni Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Ang dalawang ito ay parehong elite defenders na kaya mag-switch at mag-guard ng positions 1 to 5. Kapag pinagsama mo ang versatility ni Bam sa perimeter at ang pagiging elite help defender ni Giannis sa paint, automatic na magiging isa ang Heat sa pinakamabangis na defensive team sa buong NBA. Syempre, hindi naman perpekto ang lahat at may mga seryosong concerns din pagdating sa on-court fit ng dalawa. Marami yung nagsasabi, nagtatanong kung paano gagana ang spacing sa offense ng Miami dahil parehong hindi elite perimeter shooters si Giannis at Bam. Pwede silang gawan ng defensive wall ng mga kalaban sa pamamagitan ng pag-pack sa paint at hamunin silang tumira sa labas. Dagdag pa rito kapag pinamagay ng Heat sina Hero, Jaquez at Ware, magiging sobrang nipis yung kanilang bench at mawawalan sila ng sapat na shooting around sa mga superstar. Gayunpaman, marami ang naniniwala na kaya itong gawan ng paraan ni Coach Erik Spoelstra, lalo na sa pinapakitang growth ni Bam Adebayo nitong nakaraang season. Malaki yung kanyang in-improve sa kanyang mid-range game at nagawa niya ng paraan na mag-extend siya hanggang sa 3-point line. Dahil mahilig maglaro si Bam sa elbows, mabubuksan nito yung driving lanes para kay Giannis. At pagdating sa transition play, nakatakot isipin ang bilis at lakas ng dalawang ito kapag rumatsyada sila pagkatapos ng isang defensive stop. Isang eksena na hindi pa nakikita ng Miami simula nung era ni LeBron James at Dwayne Wade. May konting takot din ng ilang Heat fans dahil si Giannis ay magiging 32 years old na next season at nagkaroon ng sunod-sunod na soft tissue injuries kamakailan. Noong nakaraang season, nakalaro lang siya ng 36 games para sa Bucks dahil sa kanyang recurring knee at ankle issues.
Dagdag pa rin yung kanyang napakalaking contract extension kung saan sasahod siya ng $58.4 million next season na may 62.7 million player option sa susunod na taon. Pero sa NBA, kapag may mga pagkakataon kang makakuha ng franchise level centerpiece na kayang magbalik sa inyo sa championship contention, kailangan mo talagang sumugal at i-figure out na lang ang the rest na detalye pagkatapos. Sa huli, kung ikaw ang Milwaukee Bucks, mahirap nang makahanap ng mas lilinaw at mas magandang offer kaysa sa inihahanda ng Miami Heat. Lalo na kung ayaw pumasok sa usapan ng mga powerhouse teams tulad ng OKC Thunder at San Antonio Spurs. Ang deal na ito ay masasabing panalo para sa magkabilang panig. Rebuild para sa Bucks, championship push naman para sa Heat. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Ano yung dapat gawin ng Miami Heat? Or dapat ba itong tanggapin ng Milwaukee Bucks? Or saang team ba dapat si Giannis mapunta? Let me know all your thoughts in the comment section below. Please like the video, mag-share at mag-subscribe. I will now step back. Bye-bye!